Live nakuha po ito sa Vatican City kung saan isinasagawa ang inaugural mass para kay Pope Leo XIV. Seremonya po ito na hudyat ng kanyang opisyal na pamumuno bilang lider ng Simbahang Katolika, mahigit 2 linggo matapos ang conclave. Ang iba pang detalye, yahatid namin maya-maya lang. Magandang hapon po. Malubha ang lagay sa ospital ng isang lalaking biktima ng pamamaril sa Tondo, Maynila. Isang estudyante ang nadamay sa pamamaril. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni EJ Gomez. Kuha ang CCTV na yan sa Laliana Street, Barangay 104, Tondo, Maynila, alas 10 ng umaga kahapon. Naglalakad ang isang lalaki at babae. Maya-maya, bumunot ng baril ang lalaki at pinaputukan ng lalaki na kaputing t-shirt na tinamaan sa tiyan. Muling nagpaputok ang gunman kasabay ng pagtakbo ng biktima at mga tao sa lugar. Agad umalis ang sospek at kasama niyang babae na napag-alamang asawa niya. Sa investigasyon ng pulisya, hindi magkakilala ang gunman at biktima. Nagkaroon sila ng isang mainit na pagtatalo doon sa daan. According doon sa asawang babae, yung suspect, pagka-uwi niya, nagulat na lang siya kasi galit na galit daw. Inaawat niya hanggang doon sa, sinundan pa niya doon sa karsada. Inaawat niya pero nagulat na lang siya nung bigla na lang nagpaputok talaga yung asawa niya. Tinamaan daw po yung lapay niya. Yung bituka niya po pinutol po yung lumabas. Yung atay niya po tinamaan po. Saka may second operation pa po siya kasi may bala pa po. Nadamay sa pamamaril ang babaeng nakapulang t-shirt sa CCTV na tinamaan ng bala sa hita. Yung lalaki po na biktima is taga dito po, residente po ng Barangay 104. Tapos po yun naman pong yung batang babae, estudyante po yun na nag-NSTP lang po dito sa barangay namin. Naaresto sa Caloocan ang 44 anyos na suspect na driver sa City Hall. Naglalakad lang po siya. Na-tempo po nung pagligo po nung motor ko doon po mismo siya pumesto. Parang kinagalit niya po yung nung pagkakasenyas ko sa kanya na doon ako paparada. Nagkasagutan daw sila at pinagbantaan ng biktima. Babalikan niya daw po ako, papatayin niya daw po ako. Nakita ko sumusugod siya papunta sa amin. Kaya po sinalubong ko na siya, inunahan ko na siya. Pasensya na po sa nadamay, hindi ko po sinasadya. Tuloy po yung kaso niya. Nag-aaral po mga anak niya. Sasampahan ng reklamong frustrated murder at physical injury ang suspect na nakadetain sa Rahabago Police Station sa Tondo, Maynila. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Paalala po mga kapuso, umiiral pa rin ang election gun ban at isang nagpakilalang negosyante ang nahuli dahil sa paglabag dito nang magduda sa kanya ang mga pulis sa checkpoint. Ang pag-aresto sa kanya tinutukan ni Emil Sumangil, exclusive. Dumaan sa checkpoint ng PNP Highway Patrol Group ang pickup na ito na agad pinatabi sa gilid ng mga pulis. Ang dahilan, nakitaan po ng unusual na galaw. Ito pong driver po natin, medyo hindi po siya kampante. At mula sa labas, nakita ng mga pulis sa tabi ng driver seat ang isang STI caliber 45 pistol. Baril siya, baril. Oo. Mahal po yan. Even po yan ay unlicensed or licensed po. Baba. Agad na inaresto ang driver ng sasakyan na nagpakilalang isang negosyante. Wala raw papeles ang baril at ang matindi. Election gun ban pa rin ngayon. Ang personal lang daw po ito at pangbahay. Pero again, hindi po ito obra po sa atin at yung ganito pong dahilan ay hindi po makakalasot po sa atin. Hindi pa nagbibigay ng panig ang suspect na sakaling mapatunayang guilty, 8 hanggang 12 taong pagkabilanggo ang pwedeng parusa. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Pagkatapos ng mga senador, sunod namang ipoproklama ng COMELEC ang mga nanalong party list group sa eleksyon 2025. Bukas ilalabas ang listahan at kung ilan ang nakalaang pwesto sa kanila sa Kamara. Nakatutok si Darlene Kai.
Nagsimula na ang COMELEC na padalhan ng imbitasyon ang mga ipoproklamang party list group na nagwagi sa eleksyon 2025. 63 party list representatives ang poproklama 3:00 ng hapon bukas. Pero bukas pa ilalabas ng COMELEC ang listahan ng party list groups at kung ilan ang nakalaang pwesto para sa kanila sa Kamara. Sa ilalim ng Party List System Act, dapat 20% ng kabuang bilang ng miyembro ng Kamara ay mga kinatawan ng party list groups. Ang mga party list na makakakuha ng 2% ng kabuang bilang ng mga boto ay bibigyan ng isang pwesto sa Kamara. Madaragdagan ang bilang ng pwestong ibibigay kada partido, organisasyon o koalisyon kapag nakakuha sila ng mahigit sa 2% ng kabuang boto. Layo ng party list system na bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino mula sa marginalized at underrepresented sectors, organizations at parties na tumulong sa pagbuo at pagpapasa ng mga batas. Kaya sa susunod na eleksyon, hindi natatanggapin ng COMELEC ang party list groups na ipinangalan sa TV show o ayuda ng gobyerno. Nandiyan na po kasi may mga pangalan na gamit yung mga sikat ng telenovela o kaya naman yung mga sikat na ayuda ng pamahalaan. Sa mga susunod pong pagpapa-accredit, hindi na po natin papayagan yan. Mas maganda po nakabase ang pangalan nila sa advokasya. Samantala, naniniwala ang COMELEC na sapat na ang random manual audit para i-check kung tugma ang bilang ng mga boto sa kada balota at sa transmit na election returns. Ang random manual audit ay ang random na pagpili ng ilang presinto para mano-manong bilangin ng mga boto kada balota at ibangga ito sa election returns ng automated counting machine. Yan ay bilang tugon sa hinihiling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ng manual recount ng lahat ng boto para sa pagkasenador. Wala po kasi tayo, Sir Oli, na budget para dyan sa mga pagbibilang na ganyan. Kapag kasi nag-manual count, Sir Oli, sa isang automated election, hindi po siya full automation. Kung sa pagbibigyan po natin sila, sino po magbibilang? Saan bibilangin? Magkano ang budget? Saan kukuhanin ang budget? Anong proseso? Anong procedure ng pagbilang? Gate ng COMELEC, ipinapatupad lang nilang nakasaad sa batas at kung sakaling kailangan ng manual recount, dapat ay repasuhin ng Election Automation Law. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kung si Vice President Sara Duterte, handa raw harapin ang impeachment trial laban sa kanya at sinabi pang gusto niya raw ng bloodbath, ang ilan po mga senator-elect naman naniniwalang dapat manaig ang pagpapakita ng matibay na ebidensya. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkaproklama kahapon kay re-election ni Senator Amy Marcos, sinabi niyang hindi muna siya magkokomento sa impeachment ng kaalyado niyang si Vice President Sara Duterte. Hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Pero sa isang pahayag sa social media, sinabi niyang panahon na para ibasura ang impeachment laban sa bise. Sinabi raw kasi ni Navotas Representative Toby Tiangco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon, na nasuhulan ang ilang kongresista kaya nagpirmahan noon para ma-impeach si Duterte. Handa raw ang kapatid ng Pangulo na dumulog sa Korte Suprema tungkol dito kung may tetestigo. Sa panayam ng DZBB kay Tiangco, sinisi niya ang impeachment kaya natalo ang ilang kandidato ng alyansa, lalo na sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Nagsosolidify yung Mindanao. Kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung kursonada nila, na iba yung pagpili nila ng kandidato doon kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. Wala namang klamo doon eh. Kung sa Cebu, ano bang ginawa na dun sa impeachment? 'Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami mapumima sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin eh. So, itinanggihan ng liderato ng Kamara. No one was coerced, no one was how do you say it? Asked to sign. You know, everybody signed the impeachment based on their own volition. Kinontra rin ni Deputy Majority Leader Judas Sidre si Tiangco. Nanalo nga raw sa eleksyon ang 100 sa 115 district representatives na pumirma sa impeachment, kasama ang 36 sa 44 na kongresistang mula Mindanao. Si Sagip Party List Representative at Senator-elect Rodante Marcoleta, natatayong Senator Judge, sinabing mali ang basihan ng impeachment. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Hindi pumirma si Marcoleta sa impeachment, maging ang dalawa pang senators-elect na sina Las Piñas Representative Camille Villar at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Mahirap po kasi magsalita eh. No, wala po ako nakikita ng dokumento eh. I mean, if
ipirma. Kaya ho talagang hindi ako pumirma. So, this is the time sa Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho magpe-present ng kanilang mga pieces of evidence. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence. Ang ibang bagong proklamang senador ayaw muna magkomento sa impeachment. No comment muna po ako dahil magiging impartial po kami kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan. Antayin po natin yung ebidensya. And then hindi ko rin alam kung sigurado yung takbo ng impeachment kung kailan mag-uumpisa, kung ito ay mag-carry over ba or hindi. Pero si Vice President Duterte, sinabi kahapon na gusto niyang matuloy ang paglilitis. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sagot ng isang kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment. Hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya. 16 na boto ang kailangan para makonvict ang bise, 9 naman para ma-acquit. Base sa komposisyon ngayon ng mga tatayong senator judge, 7 na ang markadong kaalyado ng mga Duterte. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya para sakaling ang kanilang konsyensya, mababalansin nila sa kanilang isip na dapat nga ba ma-convict o dapat ma-acquit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bigumang makuha ng alyansa ang clean sweep ika nga sa eleksyon 2025, kailangan magpatuloy sa trabaho kasunod ng eleksyon, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si JP Soriano. Wish we had better results, but we live to fight another day. Pahayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa party ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasunod yan ng resulta ng eleksyon kung saan kalahati o 6 lang mula sa mga kandidato ng administrasyon ang nakapasok sa Senado. Kabilang sina re-elected Senator Pia Cayetano at Lito Lapid at Senator-elect Erwin Tulfo, Ping Lacson at Tito Soto. Kasama rin sa bilang si Senator-elect Camille Villar na inendorso rin noon ni Vice President Sara Duterte. Sa datos ng COMELEC, base sa mga boto mula sa Mindanao, nakapasok sa top 12 ang 12 kandidatong suportado ng mga Duterte. Ang campaign manager ng alyansa na si Navotas City Representative Toby Tiangco, isinisi ang resulta ng eleksyon sa Mindanao sa paghahain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para naman kay Vice President Duterte, walang ibang dapat sisihin kundi ang Pangulo. Why do I think that the Allianza senators did not perform well? It's because of the President. The people find him wanting of his promises. And the people expect more from the President, particularly with regard to his work for our country. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Pero sabi ng Pangulo sa party ng Alyansa, di na ito ang panahon para pag-usapan pa ang mga issue sa politika. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Banayad ang takbo ng masasakyan sa Baloy, Lanao del Norte, nang biglang sumalpok ang isang motorsiklo sa isang jeep. Sa isa pang video, makikita nag-overtake ang rider bago bumangga sa jeep sa kabilang lane. Nagpapagaling na sa ospital ang rider at sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Mindanao matapos ang walang tigil na pag-ulan. Sa Davao Occidental, nawasak ang bahagi ng 2 tulay dahil sa ragasan ng tubig sa ilog. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Malakas na ragasan ng baha ang bumungad sa barangay Bagumbong sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Ang mga kalsada, ilang araw ng lubog sa baha dahil sa walang tigil na ulan. Pati mga bahay, pinasok na ng tubig. Pahirapan din ang mga sasakyan sa pagdaan sa kalsada. Ayon sa mga residente, may ibang barangay na abot tuhod hanggang bewang na ang baha. Ngayong araw po, pangatlong araw na po ng baha sa Mamasapano. So lahat po ng barangays ng
mamasapano sa lubog na po sa baha. Nakaantabay ang mga rescuer at kawani ng MDRRMO sa mga bahaing barangay. Nagsagawa naman ng aerial survey ang Office of Civil Defense sa mga binahang lugar sa Maguindanao del Sur. Nakikipag-ugnayan din sila sa PDRRMO at MDRRMO para ma-monitor ang sitwasyon at makapagbigay ng emergency operations. Bumigay naman ang isang bahagi ng Manguile Bridge at Lawayon Bridge sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Lumakas ang agos ng ilog matapos ang pag-ulan simula kahapon. Hindi madaanan ang dalawang tulay na nagpokonekta sa kanila at sa bayan ng Don Marcelino. Yung mga approach niya kasi hindi siya sementado. Yung gawa ng DPWH kasi is parang nakatambak lang yung lupa, and then because of the mabilis, malakas na agos ng tubig, nadala po yung lupa. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar. Payo ng LGU sa mga motorista na maghanap muna ng alternatibong ruta para makatawid. Sa ngayon, nagsasagawa na sila ng assessment para agad itong masolusyonan. Bukod sa mga naputol na tulay, nawalan rin ng kuryente sa buong bayan. Ayon sa Pag-asa, ang mga ulan sa Mindanao ay epekto ng pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, dalawang weather systems ang nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong araw. Ang sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao, Eastern Visayas at Palawan. Easterlies naman ang nakakaapekto sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Palawan, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan bukas sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May chance ring umulan bukas sa Metro Manila. Mga kapuso, naka-alerto po ulit sa COVID ang Department of Health kasunod ng mga ulat ng pagtaas ulit ng kaso ng mga tinamaan ito sa ilang kalapit na bansa. Nakatutok si Dano Tingkungko. May mga ulat ngayon ng muling pagtaas ng kaso o kaya clusters ng COVID-19 cases sa Hong Kong, Singapore at Thailand, mga bansang malapit lang sa Pilipinas. Pero sa isang pahayag, sinabi ng Department of Health na wala pang nakikitang rason para maalarma. Katunayan daw, bumaba ng 87% ang bilang ng mga kaso at nasawi sa COVID sa bansa ngayong taon as of May 3, kumpara nung isang taon. Pero minomonitor daw nila mga trends sa COVID at nakikipag-ugnayan sa mga counterparts sa ASEAN. Sabi naman ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, wala raw silang namomonitor ngayong pagtaas ng bilang ng mga konsultasyon o admission na may kinalaman sa COVID. Pero bili ng PSMID, ipagpatuloy pa rin ang mga nakagawi ang hygiene measures kontra COVID tulad ng paghugas ng kamay, pagtakip ng ilong at bibig kung uubo o babahing, paggamit ng face mask at tamang pagtapo ng nagamit ng tissue. Ayon naman kay Dr. Jose De Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, wala raw sa ngayon kahit anong ulat ng problema sa bed capacity o pagdami ng mga na-admit. Pero hindi rin naman daw kasi lahat ng may flu-like symptoms ngayon ay nako-confine. Kasi normally, pag mga flu-like symptoms lang at wala namang ibang comorbidities, hindi ito immunocompromised, pinapauwi na rin sila. Binibigyan natin ng mga supportive na medications. Ang kaso, ayon sa PHAPI, hindi regular o routine sa Pilipinas ang pagpapatest para sa COVID. Kaya ano raw ang basehan para masabi talaga kung dumami ang kaso o hindi? Sa ibang countries kasi, like Singapore, maybe China and Thailand, pwede routine sa kanila yan, ano? Kasi libre. Makikita nila na whether it is COVID or flu, gano'n. Pero sa atin kasi, hindi niruroutine yan kasi may cost. Suwestyon ni De Grano, mas mainam daw na magpa-routine test ang gobyerno para may basehan talaga para masabi kung dumami ba ang may COVID o hindi. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon dito ng DOH. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Ang nosebleed o balingoy-ngoy, karaniwang nangyayari lalo na kapag mainit ang panahon. Ang payo ng espesyalista kapag nagdurugo ang ilong at kung paano ito maiiwasan, alamin. Sa pagtutok ni Katrina Son. Araw-araw nakamotor papasok ng trabaho si Angel Facun. Pero kamakailan, dumugo ang kanyang ilong. Natakot ako syempre, pero kailangan hindi ka magpanik kasi the more na magpanik ka dahil sa sobrang init.
kaya nagbabaon na siya ng manipis na jacket at malamig na tubig. Si Edmond Torralde dahil din sa labis na init, madalas sumasakit ang mga mata at ilong tuwing papasok ng trabaho. Isa sa mga na-experience ko yung pananakit ng mata, at the same time dito sa may bandang noo. Then yung parang mag-nosebleed ka dito. Ayon sa isang espesyalista, tuwing mainit ang panahon, lumuluwag daw ang blood vessels ng ilong at mas madali raw pumutok ang mga ito. Kapag mainit kasi ang panahon, tumataas yung temperatura ng ating kapaligiran. Matutuyo rin yung hangin dahil dito natutuyo rin yung loob ng ilong natin. Kapag ito ay nagiging manipis tsaka marupok, mas madalas itong mag-crack o pumutok. Kung mangyari ito, ang dapat daw agad gawin, umupo ng tuwid, bahagyang yumuko para hindi mapunta ang dugo sa lalamunan. Sa ganyang posisyon, pisilin ang ilong. Ituloy ito hanggang huminto ang pagdurugo. Pero kung mahigit 20 minuto na at hindi pa yan maaampat at may ramdam ng hilo, panghihina, pamumutla o hirap sa paghinga at lagnat, agad magpakonsulta sa doktor. Bukod dyan, iwasan ang pagsinga ng malakas, no? Iwasan ang pagkamot o pagkutkot sa loob ng ilong. Ugaliin po natin mag-hydrate, meaning uminom po tayo ng maraming tubig para hindi matuyo ang mga mucous membranes. Kung madalas matuyo ang ilong, maaari raw gumamit ng saline nasal spray at iwasan ding mababad sa matinding init ng panahon. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Full of K-League ang dance challenge ni Barbie Fortesa at South Korean actor Choi Bo-min. Sa isang TikTok video, makikita ang pagsayaw ng dalawa sa loob ng isang tren. Mapapanood sila sa upcoming series na Beauty Empire na shoot sa South Korea. Isang TikTok trend din ang sinabayan ni Rian Ramos. Tuwang-tuwa ang fans dahil suot ni Rian ang kanyang costume bilang mitena sa sangre. Black eye naman sa kanang mata ang inabot ni Solenn Heussaff. Pero don't worry dahil aksidente lang siyang na-headbutt ni Maylise habang natutulog. Biro ni Solenn, next time matutulog siya nang naka-helmet. Isa-isang naputol ang mga mast o pole ng sailing vessel na ito ng Mexican Navy nang tumama ito sa ilalim ng Brooklyn Bridge sa New York sa Amerika. Sabi ng Mexican Navy, nangyari ito sa gitna ng pagmamaniobra sa barkong may halos 300 sakay. 2 sa mga sakay nito ang nasawi at 19 ang sugatan. Ayon sa ilang saksi, may ilang mga kadet sa barko na sumabit sa mast. Pero wala namang nahulog sa tubig. Iniimbestigahan kung may mechanical issue sa barko. Nananatiling mailap ang hangad na paghinto ng hidwaan ng Ukraine at Russia at sa kanilang unang formal na negosasyon mula nang sumiklab ang gera noong 2022. Prisoner swap o pagpapalaya ng tig-1,000 prisoners of war ang napagkasunduan ng dalawang bansa. Nakatutok si JP Soriano. Mula pa noong 2022, nananatiling war zone ang Ukraine dahil sa panggigiyera ng Russia. Digma ang sumira sa maraming istruktura at kumitil sa libu-libong buhay. Mula nang sumiklab ang gyera, gumulong kahapon ang pinakaunang formal na peace talks na magkabilang partido na ginanap sa Istanbul, Turkiye. Wala pang 2 oras tumagal ang usapan na pinangunahan ng Turkish Foreign Minister. Aniya posibleng hindi makamit ang ceasefire na nais ng Ukraine sa lalong madaling panahon. Isa lang ang kanilang napagkasunduan. Our first priority was people, and that's why we negotiated to free 1,000 people, and we reached to a conclusion, reach to an agreement to exchange 1,000 people. Napag-usapan din nila ang pag-uusap ng mga lider ng dalawang bansa, bagay na kinukonsidera ng Russia. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено.
Umaasa ang dalawang bansa na magpapatuloy ang kanilang mga pag-uusap. Mga kinatawan lang ng mga lider ng Ukraine at Russia ang nasa usapan sa Istanbul. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nasa Turkish capital na Ankara. Anya, tanging kay Russian President Vladimir Putin lang siya makikipagkita. I call on Putin to give his delegation real authority. At giit ni Zelensky, ceasefire o paghinto ng bakbakan ang kanilang prioridad. Our number one priority is a full, unconditional and honest ceasefire. This must happen immediately to stop the killing and create a solid basis for diplomacy, first of all. Then it will be 100% clear that Putin continues to undermine diplomacy. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Libo-libo mga Katoliko at world leader ang nasa Vatican City ngayon para sa inaugural Mass ni Pope Leo XIV. Kabilang sa seremonya ang paggawad ng kanyang Fisherman's Ring na isinagawa ni Luis Antonio Cardinal Tagle. At mula sa Rome, Italy, nakatutok live si GMA Integrated News stringer Andy Peñafuerte. Andy, magandang gabi mula dito sa Pilipinas. Buongiorno mula dito sa Roma. Viva il Papa, long live the Pope. Yan po ang sigaw ng mga libo-libong deboto dito sa Vatican City at sa Rome bilang pagdiriwang sa formal na pagsimula ng papacy ni Pope Leo XIV. At kanina sa kanyang homily, meron siya mga mensahe na binanggit dito sa mga mananampalataya tulad ng I come to you as a brother bilang paanyaya sa mga narito. At sa ngayon nga ay nagpapasalamat itong si Pope Leo XIV dito sa mga dumalo sa kanyang papal inauguration. Kanina rin sa homily, meron din siya panawagan na tanong na kung mananaig daw yung pag-ibig, may hinto ang kaguluhan sa buong mundo at pagbabalik ang kapayapaan. Si Cardinal Dominic Mamberti ang naglagay ng pallium o yung wool vestment na simbolo ng tungkulin ng Santo Papa bilang pastol sa buong simbahang Katolika. At nagbigay naman ng espesyal na panalangin si Cardinal Fridolin Ambongo Besungo ng Democratic Republic of the Congo. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ang nagpresent o yung nagharap ng Fisherman's Ring na simbolo ng otoridad ng Santo Papa bilang successor or kahalili ni San Pedro. At narito rin ang ilang world leader tulad ni Vice President J.D. Vance at ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. At ngayong umaga, bago yung inauguration, sinorpresa ni Pope Leo XIV yung libo-libong mga mananampalataya dito sa Via della Conciliazione dahil nag-ikot siya ng halos 30 minuto sakay ang Pope Mobile. Ito po yung unang pagkakataon na sinakyan niya po itong Pope Mobile. At may mga pagkakataon pa na talagang huminto itong si Pope Leo XIV para i-bless yung mga sanggol, yung mga bata na narito. At pagkatapos niya nagdasal ng rosaryo bilang panimula sa mga aktibidad sa papal inauguration. At sa ulat ng Italian media ay tinatayang aabot sa 250,000 na mga deboto, mga mananampalataya ang narito para magdiwang sa inauguration. At kasama riyan ang 100,000 mga pilgrims na narito sa Rome, sa Italy para sa Jubilee of Confraternities. Nagatipon yung mga malalaking grupo ng mga pilgrim mula sa iba't ibang bansa, kasama na rin yung mga Pilipino. At kahapon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Brother Armin Nuistro dahil nagkaroon siya ng pagkakataon sa isang papal audience kasama yung mga educator at mga madre mula sa Lasallian Network. Si Brother Armin Nuistro po yung ating dating Education Secretary at ngayon siya po ay ang Secretary General ng Brothers of Christian School. At ngayon po kay Brother Armin, itindihin daw ng Santo Papa na bukod sa curriculum at mga polisiya, pati na rin sa mga pasilidad, ay kinakailangan daw talaga na bigyan prioridad ng mga educator ang nakilalanin ang mga kabataan at ang kanilang sitwasyon sa ngayon. And sabi pa ni Brother Arlie, ay ground ourselves. At sa ngayon ay 12:05 ng tanghali dito sa Vatican City at inaasahan na magsisimula na ang Regina Coeli o ito yung Queen of Heaven
Ito, kinakanta na nga ngayon ni Pope Leo XIV yung Regina Coeli. Ito yung pangalawang pagkakataon na ginawa niya ito. Dahil yung una po ay nung nakarang linggo para sa kanyang Angelus Mass dapat na pinalitan ng Regina Coeli. Ito po, narinig natin ngayon na kakanta na ulit si Pope Leo XIV ng Regina Coeli. Yun po yung sinasabi, yan po ay ang panalangin para kay Mama Mary na magdiwang tayong lahat sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. At pagkatapos ang Regina Coeli ay inaasahang makikipagkita at makikipagpulong si Pope Leo XIV sa mga delegation, international delegation. At yan muna ang latest dito sa Vatican City at sa Roma. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte III. Live po yan mula sa Rome, Italy. Sa nakaraang conclave, hindi lang ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel ang sinubaybayan ng marami. Pati po yung mga ibong tumambay sa bubong, aba, tila agaw eksena rin. Kuya Kim, ano na? Sa ginanap na papal conclave, hindi lamang si Pope Leo XIV ang pinag-usapan at pinusuan ng mga netizens. Pati na ang tatlong ibong ito. Ilang minuto kasi bago inanunsyo na meron ng bagong Santo Papa. Namataan silang patambay-tambay lang malapit sa makasaysayang chimenea ng Sistine Chapel. Hindi nila alam na meron na pala silang front row seats sa isa sa pinakamahalagang araw sa simbahang Katolika. At na lumabas na ang pinakaiintay na puting usok. Ang mga ibon, agaw eksena. Ang mga viral ibon, mga seagull. Mga ibong dagat sila. Pinaming makikita sa mga anyong tubig, gaya ng dagat, ilog at lawa. Madalas din silang maispatan sa mga bubungan. Nagmimistulan daw kasi itong natural cliff kung saan sila gumagawa ng pugad. Ang mga chimney naman, naglalabas ng init. Kaya nagiging komportable ang mga seagulls kapag tumatambay dito tuwing malamig ang panahon. At alam niyo ba na dito sa Pilipinas, may nakikita ring mga seagulls at dumadayo lamang sila sa Pinas tuwing taglamig sa Hilagang Asya o Siberia. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Hinahanap ngayon ng isang yayang tumangay umano ng mahigit 300,000 pisong halaga ng alahas at pera ng kanyang mga amo sa San Rafael, Bulacan. Sa kuha ng CCTV sa barangay Kaingin, madaling araw kahapon, kita ang babae may dalang maleta at bag na naglalakad bago sumakay ng tricycle paalis. Tangay na pala niya ang pera at mga alahas ng pamilya kung saan siya nangamuhan bilang yaya ng 4 na buwan. Ayon sa kanyang amo, nagulat silang naiwang bukas ang gate at wala na ang yaya. Nakabukas din ang cabinet kung saan nakatago ang mga pera at alahas. Sinubukan nilang kontakin pero hindi na sumasagot ang yaya na nakilala lang daw nila sa social media. Nagpablatter na sila sa barangay at nagsampa ng reklamo sa pulisya. Makikipag-ugnayan din sila sa mga lokal na pamahalaan kung saan sinasabing nakatira ang suspect. Epektibo po ngayong araw, bawal munang dumaan o maglakad ang mga pedestrian sa San Juanico Bridge matapos matuklasan na humihina ang istruktura nito. Pwede po silang itawid sakay ng mga coaster at mga light vehicles o magagaang sasakyan. Off-limits pa rin ang mga mabibigat na sasakyan at i-reroute ang mga ito sa ibang kalsada. Ayon po sa DPWH Region 8, ang mga sasakyang may timbang na 3 tonelada pababa lamang ang pinapayagang dumaan sa tulay. At dapat pang ayusin ang tulay para matiyak na ligtas ang mga dadaan. Ayon sa samahan ng mga negosyante sa Leyte, kritikal ang tulay dahil ito ang daanan ng mga truck mula Luzon at papuntang Visayas at Mindanao. Nananawagan na sila sa Malacanang na bilisan ang pagkumpuni ng tulay. Bumuo na po ng bagong task group na magbabantay sa seguridad sa San Juanico na isa sa mga pinakamahabang tulay sa bansa na nagdurugtong sa mga isla ng Samar at Leyte. Parehong in their fitness era ngayon ang tambalang Barbie Fortesa at David Licauco. Kailan kaya sila magkakasama sa pagtakbo? Narito ang aking chika. With Barbie Fortesa enjoying her fitness era, sobrang hanga raw ang other half ng Barda Love team na si David Licauco. Bilang isang dating collegiate athlete at fitness enthusiast,
Nakikita raw ni David ang determinasyon ni Barbie ngayon. Yeah, from first run, hindi nag-workout at all to 16 kilometers. And nang sabi niya sa akin kanina, di daw siya nahirapan. Diba? So, she has been really working hard. She's very athletic now and I'm really proud of you. Thank you. Keep it up. Bilang pareho silang into fitness ngayon, magkakasama kaya silang dalawa sa pangmalakasang takbuhan to inspire and motivate each other more? In-invite ko siya mag-run. Nahiya ako kasi nga lagi siyang busy. Nakikita ko na lang siya sa social media. Invite. Yung totoo? Yung totoo? Hindi mo ako Hindi. Ini-invite kita. Marami na raw nakakamiss sa tambalan ng dalawa na sa pulang araw pa huling napanood. Barbie is busy doing the upcoming Kapuso series Beauty Empire at wala si David sa cast. Maglalayag na kaya ang Barda ship soon? Mag-guest ako yata sa iyong teleserye, Gusto mo ba? di ba? Pwede naman. Depende sa'yo. Ayan, basta marami po kayo Marami pong maabangan. abangan. Hopefully a movie this year, yeah. And that's my Chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.